damdamin. Kasi, ganito talaga siguro. Sige, bago ko po simulan, sa ating pong punong guro, Ma'am Sinta Ginto. Mga guro, mga panauhin, mga magulang, at sa mga batang magsisipagtato sa araw na to, magandang hapon po sa inyo lahat. Isang malaking karangalan para sa akin ang maging panauhin tagapagsalita sa napakahalagang okasyon ito. Una sa lahat, binabati ko ang ating mga magsisipagtatos na mag-aaral. Ang araw na ito ay patunay ng inyong pagsisikap, tiyaga, determinasyon upang marating ang mahalagang yugto ng inyong pag-aaral. Sa mga batang magtatapos ngayon, sino ang nakakakilala sa akin? Marami. Marahil, ang ilan sa inyo ay pamilyar na sa aking mukha. At ang iba naman ay hindi pa ako ganang kilala. Ngunit, nais kong ibahagi sa inyo na tulad ninyo, ako rin ay isang batang naging mag-aaral dito sa paaralan ng Karapawan. Ako rin ay isang batang paslit na nag-aaral, naglaro sa bakuran ng paaralan. At umasa na balang araw, makakamit ko rin ang mga pangarap ko sa buhay. Maswerte pa nga kayo ngayon kumpara sa aming panahon. Sa ngayon, marami sa inyong may baong pera na galing sa inyong mga magulang. Samantalang kami noong nag-aaral pa, kamote at saging ang madalas naming baon sa paaralan. At natatandaan ko nung ako ay nag-aaral pa dito, malayo na ang diferensya kasi napapansin ko sa inyo. Sa ngayon, ang mga suot ninyong magaganda, may sapatos, pag napasok, maganda ang t-shirt, ang ganda ng bag. Samantalang kami nung nag-aaral pa, alam niyo yung kalagimay, yun ang bag namin. Tapos, ang short ko pa nun, tuwag. Kaya pag naglalaro kami at nahahawakan yung short ng mga ka-eskwela ko, nahuhubaran ako. Kaya, malayong na ang diferensya. Kaya maswerte kayo mga kabataan sa ngayon. Malayo na. Kaya, kahit ganun pa man ang aming buhay, hindi namin yun ikinahiya. Dahil iyon ang bunga ng pagsusumikap ng aming mga magulang. Noong ako ay nasa high school na, nagsimula na ako magsikap upang tulungan ang aking sarili. Tuwing Sabado at Linggo, tumutulong ako sa aking tatay sa pagkukupra. Grabe ng sipon ko. Sa pamamagitan ng trabahong iyon, kakaroon ako ng pera kasi ang ginagamit ko, ginagastos ko sa buong linggo. Mula Lunes hanggang Biyernes. Hindi man madali, tinanggap ko iyon bilang bahagi ng laban ko sa buhay. Sa kabila ng aking pagsisikap, dumating ang panahon na pinakailangan ko ng huminto sa pag-aaral pagkatapos ng high school. Ngunit hindi ako sumuko. Pagkatapos ko ng high school,
nagpasya ako na makipagsapalaran sa Maynila. Hindi ka lamang. Kahit bata pa lamang ako. Sa murang edad na 17, natuto ako magtrabaho bilang construction worker at naging pintor din ako. At habang pinagsasabay ko na pinag-aaralan ang ilang vocational course. Marami akong naging karanasan sa pagtatrabaho sa murang edad. At ang lahat ng iyon ay bunga ng aking determinasyon na makaahon sa kahirapan. Karanasan ko rin ang magdala ng paninda papuntang Nalisbitan, lakad yan. Simula dito sa Kalapaw hanggang Nalisbitan. Malayo na-experience ko din yan. Nakapasok din ako sa mga tunnel, balon, sa Nalisbitan para maghanap ng ginto. Naranasan ko rin ang magpabato ng financier sa Nalisbitan. At habang ginagawa ko iyon, nangangarap ako na balang araw, magkakaroon din ako ng maliit na negosyo. Ngunit, napakahirap ng sitwasyon at napakalayo ng lugar. Kaya, nagpasya ako muli na bumalik sa Maynila upang ipagpatuloy ang aking paghahanap ng mas magaan na trabaho. Mula sa pagiging construction worker, naghanap ako ng mas magaan na trabaho sa kabutihang palad na kapag natanggap naman ako bilang company merchandiser ng iba't ibang kumpanya. Ngunit dahil nais kong magkaroon ng mas ginhawa at magaan na pamumuhay, patuloy akong sumubok ng iba't ibang trabaho. Naging instructor din ako. Nagpatuloy bilang company merchandiser at habang nagtatrabaho, sinubukan ko rin magtayo ng maliit na negosyo, isang food cart sa Las Piñas. Sa kabila ng lahat ng iyon, naramdaman ko pa rin na kulang ang aking kinikita. Upang tuloy ang makaahon sa kahirapan, sinubukan kong makipagsapalaran sa ibang bansa. Nakapagtrabaho ako bilang company merchandiser ng Basam Trading Company sa Dammam, Al-Kubar, Saudi Arabia. Doon ako nagsimula mag-ipon ng puhunan, pangnegosyo. At sa kaunting puhunan na iyon, ay aking isinali sa trucking business ng aking kapatid. At habang ako ay patuloy na nagtatrabaho, nakabili rin ako ng isang taxi na panghanap buhay at nakabili rin ako ng maliit na lupain dito sa lugar ng Kalapawan. Habang lumilipas ang panahon, napagtanto ko na ako ay tumatanda na rin. Sa edad na 35, may edad na ako po. 35. Naisip ko na panahon na rin na magkaroon ng sariling pamilya. Kahit hindi pa ganap na ako ay nakakaon sa kahirapan, nagpasya ako na umuwi dito sa Pilipinas upang hanapin ang buhay pamilya. Hindi naman nagtagal, natagpuan ko rin ang aking forever.
At sa pamamagitan ng ngayon, dito kami nagsimula ng sarili naming pangarap dito sa aming lugar. Sinubukan ko magnegosyo ng maliit na tindahan at laging magsasaka rin ako. Ngunit, tulad ng dati, hindi naging madali ang pagsisimula. Marami pa rin kaming hamon at pagsubok. Dahil dito, muli ako nagpasya na bumalik sa ibang bansa upang makapag-ipon ng puhunan pang-negosyo. Nabigyan naman ako ng pagkakataon na magtrabaho sa offshore Netherlands, sa offshore catering sa Netherlands. Doon ako nagsikap mag-ipon upang magkaroon ng sapat na puhunan. Pagbalik ko dito sa Pilipinas, nagtayo ako ng negosyo at hanggang sa kasalukuyan, ang negosyo iyon ay aking patuloy na pinagyayaman at pinauunlad. Mga kabataang magtatapos sa araw na ito, nais kong iwan sa inyo ang mahalagang aral mula sa aking karanasan sa buhay. Napakalaga ng tiyaga, sipag, mabuting pag-uugali, at positibong pananaw sa ating kinabukasan. Ang kahirapan ay hindi hadlang upang makamit natin ang mga pangarap. Sa halip, maaari itong maging inspirasyon upang lalo pa tayong magsumikap. Kung mayroon mang puhunan na hindi mawawala sa atin, iyon ay ang ating kasipagan, katatagan ng loob, at magandang asa. Sa pamamagitan ng mga ito, makakaya natin lampasan ang anumang pagsubok at makamit ang mga pangarap na ating inaasam. Sa lahat ng aking pinagdaanan sa buhay, mula sa kahirapan, sa pagod ng pagtatrabaho, hanggang sa pagkikipagsapalaran sa ibang lugar at ibang bansa. May isang bagay akong napagtanto na tunay na mahalaga sa pagkamit ng tagumpay. Hindi lamang sipag at tiyaga ang kailangan upang magtagumpay. Napakahalaga rin na wastong pag-uugali. Maaaring maraming tao ang matalino, marami rin may talento, at marami rin may kakayahan. Ngunit, kung kulang sa magandang asal, respeto sa kapwa, at katapatan sa trabaho, mahirap makamit ang tunay na tagumpay sa buhay. Sa aking karanasan sa pagtatrabaho, napansin ko na ang mga taong may magandang pag-uugali ang marunong respeto, marunong makisama, at marunong magpakumbaba. Sila ang madalas na pinagkakatiwalaan at binibigyan ng mas maraming oportunidad. Tandaan ninyo mga kabataan, ang kagandang asal ay kayamanan, hindi mananakaw ninuman. Ito ay puhunan na magdadala sa inyo sa mas mataas na antas ng tagumpay. Sa mga kapwa ko magulang, tayo ang gabay ng ating mga anak. Tulungan natin silang mahubog sa kagandahang asal. Sa ating rin nakasalalay ang kagandahang asal ng ating mga anak. Makikita sa kanila
kung paano natin sila pinalaki ng may wastong disiplina. Sa tahanan nagsisimula kung paano mahubog ang wastong pag-uugali ng ating mga anak. Mga magulang, kailangan natin ang wastong gabay habang tinatahak ng ating mga anak ang kanilang pangarap. Pangarap na magdadala sa kanila sa maayos at matagumpay na pamumuhay. Mga bata magsisipagtapos, habang kayo ay patuloy na nag-aaral at naghahanda para sa inyong kinabukasan, huwag lamang ninyong pagtuunan ng pansin ang talino at kakayahan. Higit sa lahat, hubugin ninyo ang inyong pagkatao. Matutong rumespeto sa inyong mga magulang at guro. Matutong tumulong sa kapwa. Matutong maging tapat sa inyong ginagawa. At higit sa lahat, matutong magpasalamat sa lahat sa bawat biyaya na tatanggap. O doon ka lang o sa may naglalaro doon, makilaro ka na. Dahil sa uli, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pera o sa ari-arian ng inyong nakukuha. Upo ka lang doon, lakad na. Ang tunay na tagumpay ay makikita kung paano tayo maging mabuting tao sa ating kapwa. Mga kabataang magsisipagtapos, dalhin ninyo ang aral na ito saan man kayo dalhin ng inyong mga pangarap. Maging masipag, matyaga, may respeto, may disiplina, at may mabuting puso. Sapagkat ang mga katangian ito ang tunay na magdadala sa inyo sa tagumpay ng buhay. Kaya sa inyong mga magsisipagtapos ngayon, huwag kayong matakot mangarap. Huwag kayong panghinaan ng loob kapag kayo ay nakaranas ng hirap o kabiguan. Sa halip, gamitin ninyo iyon bilang inspirasyon upang lalo pang magsikap. Tandaan ninyo na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano kadali ang buhay. Kundi sa kung gaano tayo katatag sa paghamon ng mga pangarap. Hamon ito. Maraming salamat at congratulations mga bata magsisipagtapos at sa mga magulang. Naway magsilbing inspirasyon sa inyo ang aking kwento at sana balang araw kayo naman ang magbabahagi ng inyong sariling kwento ng buhay. Maraming salamat, Sir Alvin.